Kailan ka ba ulit nagpalit ng battery? Hindi ko na maalala eh. Pero usually how long ba yung battery life ng isang kotse? For the Philippine setting kasi, usually 24 months or 2 years ang palitan ng battery talaga. Yun ang ideal. Parang malilate na tayo sa meeting ah. Don't worry, gawan natin yan ng paraan. Jumpstart natin siya para madala natin sa battery shop. Mahirap ba yun? Matagal ba mag-jumpstart ang isang kotse? Nako, napakadali lang. Actually, kaya natin to i-jumpstart within less than 3 minutes. So tara, baba tayo. Tuturo ko sa'yo kung paano. Actually lang, may napapansin din ako may dalawang klase ng car owner. Yung unang type, sinasagad nila yung gamit for every part that they buy for their car. And the other one, yung precautious one. So sila yung mga before mangyari yung mga ganitong situation, pinapalitan na nila para hindi sila mahassle sa daan. So hindi naman natin sila masisisi actually. Car battery, so hindi naman siya basta-bastang presyo. So, Jester, ano bang kailangan para i-jumpstart ang isang kotse? kailangan natin ng jump starting cable, tapos kailangan natin ng donor vehicle. Sige, huwag kang mag-alala. Kukuha ko sa loob para Sige. ma-start na natin ito sa sakit. Mga alis na tayo. Sige, wait lang. Yeah. First step, tatapat mo ngayon yung donor car malapit sa receiver ng power. Before you jumpstart a car, always read the manual kung pwede ba i-jumpstart yung sasakyan. Kasi may mga certain vehicle models ng tulad ng mga hybrid. Yung mga yon sobrang selan. Hindi mo sila pwedeng i-jumpstart. So instead of helping them, baka masira mo pa yung system ng sasakyan. Kailangan basahin yung manual na kung pwede i-jumpstart yung sasakyan. Napagtapat na natin ngayon yung dalawang sasakyan, yung donor and yung receiver. So bubuksan ko lang yung hood ng donor. So, principle dito, yung power ng donor car, bibigay natin doon sa receiver para magkaroon siya ng charge and ma-start natin yung sasakyan mo temporary. So, sa jumper cable, may dalawang wire. May isang black and may isang red. Ilalapat ko lang siya muna. Yan. Kahit anong mangyari, wag mong pagdidikitin yung dalawa ha. So, napag-iwalay na natin siya. Ayan. So, yung red is ko-connect mo doon sa positive ng sasakyan mo. Sa positive terminal, yung may color red. Sige. Tulungan kita. Yan. So, double check mo kung snug yung pagkakabit. Snug naman yung pagkakabit. Ngayon, etong positive ko is ikakabit ko ngayon sa positive nung donor. So, pahawak muna ako ng black. Ayan, snug na rin yung pagkakabit niya. So, for the black, kailangan maunang ikabit yung sa donor. Kabit ko na yung negative neto. Ngayon, yung pagkakamali nung iba actually, akala nila sa negative part pa din ikakabit. So, wag na wag niyang gagawin yon kasi kapag nag-start ka ng nakakabit sa ibang battery, possible na mag-create yan ng spark. And kapag nag-spark yan at nasasagan yung battery, hazardous siya and flammable ang exhaust ng battery. So, pwedeng masunog. Hahanap ka ngayon sa engine bay ng bare metal para yun ang magiging ground mo. Hindi ka pwede magkabit kitong malapit sa engine kasi moving parts. So, pwede siyang tamaan. Ang nakikita ko ay eto, bakal nung sa shock mount mo. So, sige, pwede mo ikabit yung negative dyan. So, ayan. Snug ba yung pagkakabit? Start na yun. Ayan, that's good. So, after mong makabit ngayon yung connection, i-start mo yung donor. Start natin to. After mo siyang ma-start, maganda siya, mabigyan mo ng at least 2 minutes para yung charge nung sa donor battery natin ma-receive nung receiver. So ngayon, naka 2 minutes na tayo, pwede na nating i-try start. So, nandiyan yung susi mo sa loob ng sasakyan. Yeah. So, testing mo na siyang i-start. Ayun, nag-start siya. Ngayon, tatanggalin na natin yung mga nakakabit dyan sa batteries natin. Pag tatanggalin naman natin siya, after niyang ma-charge ng for ilang minutes, pwede na natin tanggalin yung mga cables. So, dapat sa pagtanggal ng cables, in reverse order kung paano natin siya kinabit. First natin is tatanggalin mo dyan sa ground. So, next, tatanggalin ko yung ground sa akin. Then, next, tatanggalin ko naman yung positive sa donor car. Then, tatanggalin mo ngayon yung positive. So, after nyan, since nag-start na yung dalawa, actually, this is a temporary fix lang para mapatakbo yung sasakyan. Dapat di tayo masanay na laging nag-jump start. After niya mag-start, pwede natin siyang i-leave ng at least for 30 minutes para makuha ng battery yung nawalang charge niya. Then, pwede na natin siyang dalhin dun sa battery service center para ma-check kung kailangan ng palitan or talagang kulang lang sa charge yung battery. So, tara! I hope yung mga viewers din natin may mga nakuwang tips on how to jumpstart a vehicle, and huwag kayong matakot gawin yon dahil hindi naman siya ganun kahirap as long as you are following yung tamang procedure tulad nung ginawa kanina.
To know more about AC Delco's products, you may visit our website at www.acdelco.ph. Or you may follow us at our official Facebook page at AC Delco PH.